Kumusta kayo mga padreng, mga lods, mga boss? At welcome back na naman sa aking channel. Ang channel na kung saan pwede kang matutong mag-repair, mag-wiring, or mag-troubleshooting. Kaya naman kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. At ang pag-uusapan natin ngayon mga padreng, ang dalawang klase ng ating stator, yung DC type o yung direct current, saka yung ating AC type, primary type. So yan ang pag-aaralan natin kung paano natin itetest gamit yung ating digital tester. At sa pagtetest ng ating DC type na stator mga boss, hindi na natin kakailanganin na gamitin pa yung ating digital tester. Magagamit lamang natin ito dito sa ating primary type o yung AC type na stator mga boss. At paano nga ba natin malalaman kung AC type o primary type yung ating stator? Dito sa kanyang wire may makikita kang black na may red. Pag may nakita kang ganito, ibig sabihin primary type yung ating stator. So ito yung isang stator, ito naman yung isang primary type, may black na may red. So pag nakita nyo yan, primary type. So dalawang klase rin po yan, yung dry type tsaka wet type. So itong stator na hawak ko mga padreng, ito yung stator na mga pang China brand. So ayan, ang China brand natin, meron siyang battery operated, meron din siyang primary type. Kaya naman wag na natin patagalin at itest na natin yung primary type gamit yung ating digital tester. So mga boss, i-actual natin, i-check natin kung ilan ba yung resistance. Yan, kagaya niyan, parehas bago. So i-check natin yung resistance tapos isusulat natin sa kapirasong papel. So i-check natin kung parehas ba sila ng resistance. So syempre tatandaan natin yon in case na sa paggagawa halimbawang ayaw umandar. So base dito sa actual natin ngayon tsaka dun sa ginagawa nating motor, pwede natin ikumpara yan dito sa ating stator na primary type. So etong stator na to mga boss, ito yung mga pang China. So kalimitan sa mga China brand natin mga boss, kagaya ng Rossi, Euro, Motopos, kalimitan po yung kanilang stator hindi siya babad sa langis. So may mga motor din po na nakalubog sa langis kagaya ng Barako. So syempre magkaiba po sila ng resistance mga boss. So unahin na muna po natin yung mga pan China brand. Mapapansin natin yung butas niya maliit. Ayan, pag nakita nyo po yung maliit yung butas, mga pang China po yan. So ayan o, pang China. So itong TMX 125 natin, ito papansin nyo, ayan o, malalaki po yung butas nila. Diba? Ito maliit, ito malaki. So dyan po natin malalaman kung alin yung pang TMX, alin yung pang mga China. So maliit yung butas. So ang gawin lang natin, gamit yung ating digital tester mga boss, itapat lang natin dito sa 2K ohms. So yung sign na yan, ohms yan. So tapat lang natin. So ang gawin lang natin ganito. So primary po yung ating tinetest. Paano ba natin malalaman? Itong primary, ito yung nagbibigay ng supply ng kuryente papunta dun sa ating CDI. CDI papunta naman sa kanyang ignition coil. Kaya kung sunog na po yung ating primary, eto kapag sunog na to, etong black na may red, di na po magbibigay na supply yan, or pwede naman magbigay, mahina na siya. So paano ba mag-test nitong primary kung good pa siya? So ganito lang mga boss, sa ating tester, black tsaka red, positive negative lang po yan. So ang gawin lang natin, etong kulay pula ilagay lang natin dito. So suot natin. Yan, suot lang natin. So yun, nasuot ko na. Ayan, nakasuot na mga boss. Tapos tong isang clip natin dito sa body, sa loob. Ayan, dyan. Okay. So ayan ang reading niya, 0.475 yung kanyang resistance.
So isulat natin. So ayan, ganyan lang ginawa ko. Tapos yung positive nandun sa block na may red. So ayan, naka-ground yung isa. 0.475. So isulat natin. So ang reading ng isa nating stator 0.475. So yan po yung mismo actual mga boss. Kaya pag bumaba po dyan, posibleng humihina na. Kung tumaas naman po dyan, halos ganun din naman. So ito yung actual na reading natin base dito sa ating unang stator. So sundutin natin ulit. O ayan, 4.74 kanina, 0.475. Ayan, 0.475. So yun siya. So itabi na natin itong isa. So itong stator na to, pang China siya. So ito rin pang China. I-test natin kung ano yung reading. So hanapin lang din natin yung kulay black. Ayan, black na may red. So yan, primary. So isundot lang natin tong positive, yung kulay pula dito. Ayan, sundot lang natin. Ayan, makasundot na. Tapos yung ating negative, sundutin natin sa body. So yung ating scientific basis, base sa actual, ang kanyang resistance 0.475 para dun sa isang stator. Check natin to. So same lang sila mga boss, 0.475. So ayan o, galing uli natin. 0.4, ayusin natin. Ayan, 0.475. So isulat natin 0.475. 0.475. So mga boss, base sa actual natin, ito mga China brand. So bali dry type. Dry type po yung kanilang stator, or hindi sila babad sa langis. So itong dalawa na yan. So ang reading po nila ay 0.475, parehas na stator, parehas na ganun yung reading. So at dahil dito mga padreng, magkakaroon po tayo ng idea in case na ang motor nyo papalya-palya, alimbawang bumaba rito masyado yung reading at tapos papalya-palya, o kaya tumaas naman yung reading dito mula sa 0.475 pumapalya. So alam na natin yung basihan na ang stator na good condition, ang talagang sukat niya is 0.475. So yari na tayo dito sa mga pang China brand. Dito naman tayo sa TMX. So checkin natin yung TMX 125 Alpha kung ano yung kanyang resistance. Kalimitan kasi magkaiba yung resistance ng mga modelo ng China kumpara dito sa mga Honda. Same procedure pa rin yung kulay red ng atin na tester dito sa black na may red. Tapos yung black ng ating digital tester, lagay lang natin dito sa body ground. At i-check natin yung resistance niya kung ilan para may basihan tayo. So ayan, 337.337 yung kanyang resistance mga boss. So isulat na muna natin 0.337 yung kanyang resistance. At i-check naman natin yung isang stator ng TMX 125 Alpha. So bali tigda dalawa sila. So check natin kung pares reading gaya nung ating China brand. So yan, yung negative dito, yung kulay black. So check natin kung ano yung sukat niya. So 343. So isulat natin mga boss, 0.343. So itong sa taas, ito yung mga pang China. Ito naman yung Honda TMX, Honda Alpha.
Kaya naman isa lang ibig sabihin yan mga padreng na pwede palang tumaas o bumaba ang ating reading. Kagaya nito, same sila, pares 475 yung dalawang stator na brand new. So same sila ng resistance, samantala dito sa Honda TMX 125 Alpha magkaiba sila. Hindi porket pares bago, magkaiba pa rin ng resistance, 0.337 0.343. So may diferensya po sila na 6. So ibig sabihin, kung ito yung basis natin na pinakamataas, dito naman sa Honda, ito yung pinakamataas niya, mapapansin natin bumaba siya ng 6 o pagpalagay natin bumaba ng 5 to, bali 0.338. So pagpalagay natin kung ito ay bababa din ng 6, so pagpalagay natin na bumaba rin siya sa pagitan nitong dalawang stator, 6. So less 6 natin. 0.4, ulat natin 0.469. 69. Ayan. 0.469. So, isa lang ibig sabihin yan mga boss, kung ang stator natin ay mga China, so ang range niya na good condition talaga yung ating stator, yung primary. Dito sa China, ang range niya 0.469 to 0.475. So, bali ang difference nila rito, 6. So, ginaya lang din natin dito. Pag in-add natin yung 3.37 plus 6, umaabot siya ng 0.343 ohms. So sa tingin ko mga padreng, pwede tayong bumase rito na masasabi natin good yung ating stator. So sa unang test natin dito sa China, magka-same lang sila. So ayan ang actual na reading base dun sa ating test. Pare sila 4.75. Ibig sabihin pwede rin palang bumaba ito ng 6 kagaya nito. So 0.469. So possible din na pwede rin tumaas ito mga boss. Pwede rin maging 0.476, 77. Sa tingin ko good na good pa rin yon. Kasi ito mapapansin nyo bumaba siya ng 6 base rito. 337 lang siya. Dito same sila, dito magkaiba. So bumaba ng 6 to, naging 3.37. Kaya kung ibababa natin ng 6 to, 0.469. So ito masasabi ko mga boss na good condition po yung ating stator kapag nag-range siya ng 0.469 ohms to 0.475 ohms para sa China. Dito naman sa Honda TMX, may pangalan na motor, 0.337 ohms to 343 ohms. So siguro pwede rin tumaas ito ng 344, 345 sa tingin ko, at good pa siya. Bali ang tutorial lang naman natin dito mga padreng, kung paano gumamit ng ating digital tester, kung paano natin malalaman yung sukat ng ating primary. So base sa actual natin na pagtitest, so ito yung nakuha nga natin sa China, pare sila. Sa Honda magkaiba. So difference dito sa Honda 6 ohms. So ginaya lang natin dito. Kaya ito yung nakuha natin, 0.469 to 0.475. So magagamit natin ito kung halimbawa may motor na pumapalya, hard starting, ayaw na gumana sa push start, gusto niya sa electric sa kick start lang. So i-try natin tong basihan natin na to mga boss, base sa actual na brand new na stator kumpara sa gamit na stator. So pwede natin i-actual yan. So sa susunod na video po natin, itetest natin na yung motor na
May lumalabas naman na kuryente sa kanyang primary pero bakit ayaw magtuloy ng andar? So alamin natin kung anong sukat nun mga boss. Mga padreng, kung nagustuhan nyo po yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe, paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.